Ayan, ganyan kataas yung aakyatin natin. May makikita na kayong mga chocolate hills. Dito na tayo sa taas. Ito na yung next stop namin. Are you ready? Yeah! Go! Dito kami next sa man-made forest. Next stop namin ang Tarsier Sanctuary. Next stop namin, and I think ito na yung last. Ito yung mga food na nakaserve dito. Ayun, nandito na kami, 6:53 AM. Tapos dumiretso kami dito sa taas. Usually kasi doon sa baba yung bilihan ng ticket. Tapos doon din magpa-park. Tapos meron lang silang shuttle na packet dito. Pero since maaga pa, wala yung ticket, bilihan ticket sa baba. So, dumiretso kami dito sa taas. And meron ng tao dito sa taas. Tapos, dito na kami nagbayad ng ticket. 100 each. And yung bata, wala pa daw bayad. Tapos, tinanong namin kung pwede magpalipad ng drone. Pwede daw before 8 AM. So, hanggang 8 AM lang pwede magpalipad ng drone. So, aakyat na kami. Samantalahin na namin para makapagpalipad kami ng drone. Sila, Mamsi, Papsi, yung mga iba, wala pa sila, wala pang update kung nasaan sila. Ang usapan, 6 or 7. 7. O, ang usapan 6 sila alis, 6 to 6:30. Tapos 7 dapat nandito na kasi nga magpapalipad ng drone. Pero wala pang chat, so most likely, di pa yun sila nakakaalis. Ayan, ganyan kataas yung aakyatin natin. Hindi siya stroller and wheelchair friendly. So, kung may kasama kayong bata or PWD, mahirapan kayo, challenging siya kasi walang ramp or what. So kami, ayan, tiis-tiis, tapos oh yun, ito, hanggang dyan lang yung ramp, dyan lang siya. So kung may bata kayong kasama, either kakargahin nyo kasi ang taas ng lalakarin. If ever na mapagod naman kayo, paakyat, meron namang mga ganito, hintayan, ayan, meron ganito, meron doon sa baba. So, pwede kayo mag-stop, magpahinga, wala naman time limit. So, kung mapapagod, stop, pahinga, tapos kapag okay na, akyat na lang muna, akyat na lang ulit. O diba, medyo hinihingal na ako. Pero malapit naman na tayo sa taas. Ayan na, malapit na. Si Gregory, in fairness, kinaya na niya. Dati kasi, nung punta namin dito, may nagkakarga sa kanya. Tapos ngayon, ayan, tuloy-tuloy lang, naglakad lang siya. Dito pa lang, sa hagdan, may makikita na kayong mga chocolate hills. Nandito na tayo sa taas. Ganda ng view dito. Ang ganda ng view kapag gantong morning. Kesa sa hapon, no? Yan na! Woohoo! Meron pong mga professional photographer dito. Yan, titingnan natin. Kakainin ni Gregory yung chocolate hills sa professional photographer. Oh, ba't mo kinakain? Chocolate hills. Ba't mo kinain? Ayan na yung mga maagang dumating. Grabe, sobrang aga. Chocolate hills! Chocolate hills! Nauna na kami bumaba dito kasi sila Mama si Don naghihintay ng van kasi naabutan nila na hindi na nagpapakit na sasakyan doon sa taas. So kung halimbawang siguro mga 8 onwards, hindi na sila magpapasok doon sa taas. Dito kayo papasok sa may parking area nila. Tapos dito na rin kayo bibili ng ticket. And then magpo-provide sila ng shuttle. Kasama na yon sa bayad nyo, paakyat doon sa viewing deck. Ito yon yung parking area. Pwede kayong mag-park dyan. Tapos doon banda yung mga bayaran ng ticket.
So dito kayo bibili ng ticket. Ayan, may nakalagay doon 100 pesos ang entrance fee ng adult and 50 pesos sa child. Hindi ko lang sure kung anong age considered yung child kasi hindi kami siningil ng child. Libre na daw, 200 lang binayaran namin. Tapos, meron din pala ditong senior citizen discount, tsaka resident discount. Parang 50% ata yung resident, so 50 pesos na lang. Make sure lang na mag-provide kayo ng ID na resident kayo ng Bohol. And pag mga senior discount naman, mag-provide kayo ng senior ID. Tapos dyan kayo pipila, maghihintay kayo ng van or shuttle na paakyat doon sa viewing deck. Ito na yung next stop namin, Graham ATV Bug Car Rental. Mag-ATV kami around Chocolate Hills. Pangalawang beses na namin dito, pero dati kasi kaming tatlo lang ni Daddy ni Gray Gray. Ngayon, mas marami kami kaya mas masaya. Ito yung rates nila dito kung magwo-walk-in kayo, pero kung magbo-book na kayo in advance, yung ATV magiging 1.3 na lang, tapos yung bug car magiging 2.6. After nyo mag-register doon, bababa kayo dito sa waiting area, tapos mag-aano kayo ng mga helmet nyo. Let's go! Start na daw tayo. Ito na yung mga ATV nila at mga buggy. Nagpalit pala kami ng damit kasi nakadress ako kanina, mahaba yung dress ko, tsaka possible na maputikan kayo dito. So either magpalit kayo ng damit bago yung activity or magdala kayo ng extra pampalit after ng activity. Are you excited? Yes! Are you ready? Let's go! Oh, kami yung nasa dulo. Sila yung mga single, yung mga ATV nandun sa unahan, tapos yung dalawang buggy nasa likod. Ay sila Ma'am and Popsi, buggy din sila. Go! Go, 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 go! Bagal nyo! Bagal nyo! Sino daw pwedeng umakyat doon? Kasi dati may viewing deck dyan, kawa-kawayan. Siguro for safety purposes din. Tapos para lahat ng viewing point doon na sa pinuntahan namin kanina. So sinarado na daw dyan. Ang picture na lang sa mga Chocolate Hills is dito sa area na to. Ito wala to dati. Ayan. So dito na lang yung picture area sa mga Chocolate Hills doon sa background. Yung mga photos ng mga photographer, ayan, pwede nyong kunin nandito sa kanila. Magbabayad ng 200 pesos. 200 pesos kapag yung regular lang. Pag yung may magnet, 250. Madikit. Kaso yung mga photos nila, yung nakasabay lang yung photographer dun sa pa-picture namin sa phone. So hindi kami nakatingin doon sa camera nila. Wala sila nung shot nila mismo na nakatingin kami sa camera. So parang nakatagilid yung tingin namin. Pero may mga kuha sila, yung mga stolen shots habang nag-ATV. Ayun, maganda yung mga kuha na yon. So pwede yun yung kunin nyo. Pero yung mga kumari nandito kami sa nag-group photo, nag-solo photo, yun. Yun yung mga hindi kami nakatingin. Kasi nakatingin kami doon sa camera na gamit namin, na nagpa-picture kami. Meron din sila dito mga tinitindang snacks, refreshments, medyo pricey. Bumili si Gray Gray ng ice candy. Nilibre siya ni Tito John Ring and ni Tito Dete. Nakadalawang ice candy siya. Masarap ba? Apo. Refreshing, no?
yung ending dun sa startan. Tapos meron silang washing area dito. Ayan yung washing area nila. Pwede kayong mag-ano ng mga paa, kamay, mag-wash. Oh, let's wash. Dito kami next sa man-made forest. As in, ano lang siya, daanan, kalsada. Tapos ang tataas ng mga puno, considering na man-made siya. Ay! Ingat lang kayo kapag magpipicture kayo dito kasi nga, daanan ng mga sasakyan. Pero doon naman sa unahan, meron ng mga signage na parang dahan-dahan sa pagdadrive kasi photos pa to ng mga turista. So ayun, bigayan na lang din. Go, go! Go, 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 go! Go, go, go! Gray, gray! Hanap dito, hanap dito. Mabilis kami kutsing. Sayaw, dali, sayaw, sayaw. Dance, 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 dance. Ayun na! May kotse na! May car na! Ayun na! May car! Go, go! Tatakbo pa ganon! 1, 2, 3! Balik, balik, balik. Ang ating drone master. Oh, go! Ay, may serious, may serious! Game! May ball, may ball, may ball! Nandito na kami sa next stop namin, ang Tarsier Sanctuary. Dito siya sa Corella, Bohol. Medyo mas malayo to kaysa doon sa isa. Meron kasing Tarsier Conservation doon malapit sa man-made forest. As in, malapit lang dadaanan. Pero mas prefer namin dito kasi parang mas preserved yung mga tarsiers dito. Kasi mas ano siya, parang mas nasa natural habitat ganyan. Compared doon sa conservation area. As in, meron na silang, makita mo na parang nilagay na lang yung mga tarsier doon kasi meron silang parang mga bahay-bahay doon. Yung alam mo, para mapicturean sila ng maayos. Dito kasi sa Corella, puntahan na namin to before. Ano, as in, parang nandun lang sila. Hahanapin mo talaga sila doon sa puno. Ituro lang sila sa inyo ng guide. Pag nakita nila, minsan nasa pinakataas, ganyan. Unlike sa conservation area. As in, parang ka-level mo lang yung tarsier. So, mapapaisip ka na nandoon lang sila para mapicturan, para gano'n. Tapos may isang beses pa kami na-experience na ginigising nila yung tarsier, which is nocturnal kasi yung mga tarsier. So pag umaga, naturally tulog sila, so hindi sila dapat ginigising. 150 yung standard fee. Pag senior and student, 120. Below 7 years old, free pala below 7 years old. So wala pang bayad si Gray Gray. After magbayad, pasok kayo dito sa room. Merong briefing. Ay, ayun. Ayan, balog. Ayan siya, sa taas. Ayun. Wala gising. Andun yung isa na tarsier. Ayun, natutulog. Natutulog yung isang tarsier doon. Tulog siya, quiet lang. Sinusundan lang namin yung tour guide. Kasi hinahanap lang din nila. Parang bago daw sila mag-open, hinahanap na nila kung saan nakapwesto. Kasi most likely dun lang sila. Pero ayan, so far, dalawa pa lang yung nakikita namin. Siguro, napapalipat-lipat din sila ng pwesto. Ayan, meron na kami ulit isang nakita. Ayun. Ayan siya. Ayan. Meron na rin pala silang CR dito.
Dati parang wala pa eh, hindi namin maalala. Pero ang tagal na kasi nung last na punta namin dito. Parang 3 or 4 lang na tarsier yung nakita namin. Pero sabi nung nag-guide sa amin, marami daw sila doon. Nagtatago lang or hindi makita kasi nagpapalipat-lipat sila ng pwesto. Usually daw, bago sila mag-open, tinitingnan na nila yung area, tapos hinahanap na nila para pag may dumating na tourist, alam na nila kung saan nakapwesto. Pero hindi nga rin yun permanent na pwesto nila. Paiba-iba ng pwesto yung mga tarsier. Next stop namin, and I think ito na yung last, is yung Loay River Cruise. Medyo mas malayo lang to ng konti compared dun sa Lobok River Cruise. Pero kasi gusto namin itry dito dahil na-try na namin dun sa Lobok. Hindi ko sure kung bago lang to, pero sabi nila bago daw. Rio Verde yung pangalan, something. Ito mamaya papakita ko na lang. Tapos, mas mura daw. Pero hindi lang natin sure kung mas okay ba yung cruise, yung food. So, gusto namin siyang itry para ma-compare namin doon sa Lobok River Cruise. Medyo dito lang sa likod yung entrance kasi yung parking doon sa kabilang side. So, tanong na lang kayo saan yung entrance. Bibigyan nila kayo ng ganito kung ilang packs kayo. Adult, kids, senior, PWD. Tapos kailangan mag-present ng PWD, senior ID for the discount. 950 each yung bayad dun sa regular. Tapos yung bata, 4 feet below, kalahati. Si Gray, ano na siya, considered na siya na kalahating bayad. Ano yung ano? 3 feet below lang pala yung walang bayad na bata. 3 feet and above na bata. Ano siya, half payment na. Tapos 4 feet and above, yun na yung regular, considered na regular na. Ito daw yung menu ngayong araw. Lahat yan. Take note pala na magdala kayo ng cash kasi kapag credit card yung gagamitin nyo or even GCash or even bank transfer, merong additional charge. Yung credit card, sabi sa amin, 3%. Tapos kapag bank transfer or GCash, 1% na charge or transaction fee. So, sayang din yun, lalo na kung marami kayo, diba? So, kami, cash na lang yung pinambayad namin. Ito yung mga food na nakaserve dito. Merong mga veggies, atsara, ayan, mga ano, kangkong, may shrimp, tapos chop suey, merong pansit, meron din kanin, syempre. Dito naman sa kabilang side, merong barbecue, ano ba to, adobo, tapos fried chicken, and ito fish fillet ata. Tapos ito, more mga gulay. Tapos meron din sila, ay may isda pala, ayan. Tapos ito for dessert, may natamis na saging. Tapos sa taas, meron pang turon, mga puto, mga ano, kakanin. Ayan, may suman, ay may ano kutsinta doon, no. Meron ding fruits and brownies. Tapos merong watermelon din dito. Ito yung first plate ko. May konti lang yung kanin. Konti-konting portion lang bawat putahe. Pero hindi ko pa kinuha lahat. Ito na lang mga trip ko, yun lang muna yung kinuha ko. Oh, hi! Si Daddy ayun nagpapalipad ng drone. Kasi bawal na daw magpalipad kapag umaandar na. Kailan guys? Meron pa daw ng kapila. Ha? Meron pa ng kapila. Tapos na kami kumain sa Kalaumandar itong cruise. 3 o'clock ata yung start. Parang 2:40 siguro yung cut-off nila. Pero mga almost 3 may pumapasok pa, no? So siguro isasagad nila. Kasi 3:06 yung time ngayon. Ngayon nakaalis lang. Sakto lang din. Tapos na kami kumain. So makaka-picture-picture lang, video. Pero during the cruise, pwede pang kumain as in unlimited hanggang nandito kayo. Tapos meron din kumakanta sa likod. As in live na kumakanta si Kuya. Stop over dito sa parang tribo. Anong pangalan? Ati Tribe?
Bati Tribe. Tapos, yung mga gustong bumaba, pwedeng bumaba. Magpapapicture sa kanila. Tapos may mga ano sa kanila, may para mga decor. Picture. Backdrop. Tapos kanina may nagpa-apoy. Parang pa-effect sa video or pictures. Tapos, ititip lang. Tip lang kung gusto nyo magpa-picture. Kung gusto nyo bumaba. Gano'n. Tapos ano lang, ganun lang. Wala, may tumutugtog lang na mga drums, ganun. Doon kasi sa Lobok naman, may nagpa-perform, may sumasayaw, kumakanta, o tinikling. Tapos i-invite ka rin nila kung gusto mo. Tapos magtitip ka lang din kung ano yung, kung gusto mong mag-tip doon. So ganun yung difference nila. Sa exit, meron silang ganitong performance. Tapos, magdo-donate lang din kayo, magtitip. Yan, sila, na-try nila. Ito yung parking area. Tapos dito pala kayo dapat dumaan. Diyan. Kasi may walkway na diyan. Ang ginawa namin, doon kami sa likod dumaan. Tapos umikot lang kami doon. Thank you. Bye-bye. Salamat. Salamat. Ingat. Nakabalik na pala kami dito sa hotel. Nagpahinga lang kami saglit doon sa kwarto. Kasi syempre, kapagod yung buong araw na tour. Tapos ngayon, lumabas kami para mag-dinner. Dito na lang kami mag-dinner sa Muadto Strip. Ayan, from ground floor parking area, eto na mismo yung connecting papunta dun sa Muadto Strip Mall. Ayan, meron na ditong mga kainan. Dito kami sa Onami Japanese Restaurant. Ito yung pagpasok nyo, galing dun sa connecting sa right side. Kita nyo na siya agad. Ito yung menu nila dito. Screenshot nyo na lang or post yung video para may idea kayo kung magkano yung mga meals nila dito. Meron pa sa likod. Ito naman yung nasa likod. May appetizer, tempura, noodles. Tapos meron din silang mga bento meals. Ito na yung mga order namin. Shoyu ramen sa akin. Tapos kay daddy naman, seafood ramen. And then gyoza. Lagi kaming may order niyan kapag Japanese restaurant yung kinakainan namin. Tapos ito maki. Ang klase ng maki na to is pangalan niya something fabulous. Di ko maalala. Nirecommend lang sa amin tos nung kumuha ng order. So ayan din yung order namin. Tapos, etong tamago something. Meron pang isa bento, di pa na bibigay. Pero yung bento na yun may kasamang juice. Tapos, nag-order din kami ng drinks na mango juice and Four Seasons naman yung kay daddy. So, let's eat! Maya ko nalang pakita yung bento pag dumating na. Ito na yung bento. Tori karaage na bento yung in-order namin. Meron na siyang rice. Tapos, may karaage. And then, mga side dishes. Pero, ano natato, no? Yung hilaw. Sarap. Yung egg ko kinuha na nag-gray siya. Yung kumain ng egg. Tikman natin itong maki. Meron siya. Maki? Yes. Labang ang ginawa mo yung noodles, may nakulot kong egg. Sarap nga. Ano yan? Hindi ako may sa maki. Di ba, be? Hindi ako makain mga maki kasi lasang hilaw sa akin. Parang walang lasa ko, no? Itong sarap. Parang yung lasa ng takoyaki, yung sauce ng takoyaki, parang gano'n. Pero hindi siya takoyaki, siyempre. Tapos hindi siya lasang hilaw. Kasi, ang panlasa ko sa maki, lasang hilaw, kaya ayoko ng maki. Yung kanin na merong laman na hilaw, gano'n.
Pero ito ang sarap. Siguro ito dahil sa ibabaw. Ano ata to? Salmon Fabulous ata yung nasabi niya. Tingnan natin to sa menu. Chinek ko sa menu. Salmon Fabulous Maki nga yung pangalan niya. Sarap. Naalala ko lang kasi kanina nung sinuggest namin Fabulous. Yun lang naman yung may Fabulous dito sa menu. Sarap. Parang bestseller. Siguro. Or bago. Sabi niya bestseller ba? Akala ko bago or something. Pagkatapos namin kumain, bumalik lang kami sa kwarto. Tapos, nag-freshen up kasi may scheduled kami, spa, massage. Saktong-sakto kasi last night na namin ngayon dito, bukas, flight na namin pa uwi. Tapos sakto din kasi pagod kami sa whole day na activity, kaya ang sarap magpa-massage. Dito yung spa nila. Sa ground floor, sa gilid siya. Recovery spa. It's room 5059. Yes. Thank you. Ito yung massage room nila. So, 2 bed, couple room. 2 kami ni Daddy. Tapos si Gray Gray, nanghingi kami ng extra chair. Diyan lang siya sa gilid. Hi everyone! Last full day na namin dito sa Modala Beach Resort and nagbe-breakfast na kami ngayon. Papunta pala sila Mamsi dito, si Mamsi, si Papsi, si Mama Dars kasi hinatid nila yung kapatid ko sa airport kasi ngayon yung flight nila. So, naiwan nila yung susi nila sa amin, so kukunin nila. Sabi namin, dito na lang din sila kumain ng breakfast. Pwede naman mag-allow ng walk-in guest ng breakfast. Magbabayad lang ng $8.99. So, sabi namin, dito na lang sila kumain para sabay-sabay na kami mag-breakfast. Tingnan natin yung food nila dito sa breakfast. Dito sa drinks, meron silang dalandan juice and coffee. Tapos, eto meron silang chocolate champorado. Yung isang araw, ube champorado sila. Tapos, eto naman yung sa mga noodles. Meron silang 2 klaseng noodles. Ayan. Tsaka ito. Tapos ito yung chicken broth. And ito yung mga pwede nyo ihalo sa noodles nyo. Ito naman yung egg station. Pwede kayong magpagawa ng omelette. Tapos meron din dito yung mga gawa na boiled egg, scrambled egg, omelette, fried egg. Tapos ito yung bacon. Pero di pa na-refillan. Ito naman yung mga mains nila. Merong white rice, garlic fried rice, beans, bihon guisado, pinakbet. Dito merong mashed potato, tuna belly sarsyado, chicken adobo, chorizo, and beef, parang beef sausage. Dito naman yung mga dried danggit, dried talamban, and dried dilis. Ito naman yung salad bar, ayan yung mga leaves, and then ito yung mga pwede nyo ihalo sa salad nyo. Tapos sa tabi niyan yung fruits, may banana, watermelon, and pineapple. Tapos meron mga gato, pickled things, kimchi, pickled chili, turnips, bitter gourd, pickled carrots. Ito naman yung cereals nila. May Coco Crunch, Trix, cornflakes, and then full cream milk. Tapos sa kabila, merong mga pastry. Merong ube Swiss roll, mango jelly. Parang sarap ito, mango jelly. Tapos fudge brownies. Ito naman yung pastry nila. Ito yung mga tinapay. Ayun, sarap nito, ube pandesal. Tapos ayan yung mga palaman. Dito sa kabila meron pa more bread. May muffin. Ayan, may baguette. Tapos may initan dito ng tinapay. Dito sa labas meron pa silang mga kakanin. Merong binangkal. Ano yung isa? Ube maha blanca. Ayan. Tapos dito, kamote Q. And then last is biko and maruya. Sarap ng maruya. Nag-check out na kami and naka-ready na dito yung airport transfer namin. Hi! Thank you, Cole. Thank you so much. Let's go. Let's go. Nandito na kami sa airport. Mga ano lang, 10 minutes lang yung biyahe from Modala dito na sa airport. Kapag online check-in na kami, so dediretso na kami dito sa boarding area. Nandito na kami sa boarding area. Dito muna kami sa baba kasi parang mas malamig dito. Tsaka dito yung mga bilihan ng pagkain. And maaga pa, sobrang aga pa namin. Past 8 pa yung flight namin.
Pero wala naman na kaming gagawin. Nag-check out na kami kasi syempre check out time na. Tapos wala na rin naman kaming gagawin, wala namin tatambayan. Kung aalis naman kami, hassle lang din kasi may mga bitbit kaming mga maleta. Tsaka ang init din naman. So dito na lang kami, pahinga dito sa airport. Dito lang kami mag-snacks, magdi-dinner. Tapos back to Manila na tayo. Uwi na tayo sa bahay. See you next time, Bohol. Tsaka nandun na yung drum set ko. Babalik na tayo sa bahay. Ano favorite part mo na ginawa dito sa Bohol? Yung motor. Yung malaki motor, yung ATV? Apo, pero yung sa suwaki, hindi ako nag-enjoy. Saan? Yung sa pulo ko na putik, tsaka yung Yung sa mga putik? Ito yung sa mga yung Ano? sa Yung saan? Ano yung hindi mo na-enjoy? hindi yung sa habang nandun tayo sa kahoy na kubo, buong suwaki tayo dun, tapos ang baba natin natalsikin yung mata ko. Oh, yun yung hindi mo favorite. Yung natalsikan ng putik, yung mata mo. Apo. Kasi ang bilis ng andar. Aba, si daddy, tsaka din, hindi ko favorite yung napunta tayo sa mga and natuwa ako dun sa mga yung pagliko natin, punapunta tayo dun sa mga dahon. Oo, yung biglang, si daddy, biglang andar. Kaya napunta tayo sa mga dahon. Papa, Ganun po yung last ko, hindi ko na maganon. Favorite, ano pang favorite mo? yung favorite ko yung kuhain tayo dun sa bangka. Ay, sa bangka. Yun nga. Tsaka yung favorite ko din yun ng anong siyempre lang mo? Dun sa Tarsier. Papa, Favorite mo din yung sa Tarsier. kit ang liit-liit na gato siya. Yes, ang liit. Ano pa, yung Chocolate Hills, favorite mo din yun? Opo. Wow, ang galing mo naman umakyat dun, no? Sa Chocolate Hills. Tapos, Kaya nagpakarga. Meron kami nakitang potato corner. Kaya ayan, bumili kami ng fries. Sour cream, tsaka barbecue. Yan yung lagi namin order na flavor. Tapos sa pagkakaalala namin, wala masyadong mga kainan dito dati. Kasi may one time din na umuwi tayo ng gabi. Or kami ata, yung hindi ka kasama. Kami nila Deben. Nagpabili ako kay Deben ng mga pagkain. Kasi dinner din yon. Tapos wala siyang mabilhan. Ang nabili lang niya siopaw. So yun ang pagkakaalala namin dito. Wala itong masyadong kainan. Tapos ngayon, ang dami ng mga kainan dito. Mga bilihan ng pasalubong, may potato corner, yan, may mga restaurant, mga cafe. Kasi 7 o'clock na, and ito kami kakain. Ito lang sa may kainan dito. Saan ka bumili? Velasco. Yan. Tapos, bumili kami ng food para magkaroon kami ng kutsara. Tsaka kulang dito, bitin dito sa amin. Kasi nag-take out kami nung food kanina, yung natirang pagkain namin. Yan, nag-take out kami. Kaya, meron kaming food. Tapos, nag-add na lang ng isang meal, saka noodles. Kasi gusto niya noodles. Tapos, din, ang sarap din mag-noodles kasi ang lamig dito, lumalamig na. Ba't nga kayo nang Ito, medyo pang sabaw. Akyat na kami sa taas. Titingnan na namin kung saan yung boarding gate namin. uy! Take note, dito sa Bohol, Panglao International Airport, winiweigh nila yung mga baggage. Meron silang timbangan mismo dito sa boarding area. Craig, excuse me. Okay, next one. Okay na, salamat. Dito. Ano na din ka? Opo, doon. Nakasakay na kami sa airplane and tinimbang nga lahat ng dala namin except dun sa sling bag na dala ko. Hindi ko alam kung hindi ba nila napansin dahil nakapatong ako ng black. And lumampas kami ng mga point something lang naman. Hindi naman umabot ng 8. Walang 8, no? Walang umabot ng 8. Parang 7 point something lahat. So, walang umabot ng 8 each. So, sinabi naman sa amin na good to go na kami. Your life vest has an oral tube for further inflation.